patrol angkot kapamilya sa pag-abot ng tulong sa ating mga kababayan sa anumang panig ng bansa. Nagpaliwanag si Princess Marshall kung bakit niya muling inihain ang reklamong concubinage laban sa mister na si Tokyo Olympics bronze medalist Yumir Marshall. Ito ay dahil itinuloy umano ng boksingero ang relasyon niya sa ibang babae matapos bawiin ni Princess ang unang reklamo. Nagpapatrol, Dayan Castillo. Masalimuot ang pinahinatnan ng relasyon ng mag-asawang Yumir at Princess Marshall. Iginiit ni Princess na pinatawad niya si Yumir sa umano'y pagtataksil, pero tinuloy pa rin umano ng mister ang relasyon sa iba. Iniyak ko siya. Nung time na yun, nakahawak ko siya dito sa bewang ko. Bigyan ko ng pagkakataon lang. And I was willing to give him another chance after everything. Pero, ang ginawa niya po ay pagbaliktaran at nagsama pa sila ng babae. Ayon kay Princess, natuntun niya si Yumir sa isang kondo sa Pasay kung saan kasama niya ang karelasyon. Una lang sinabi ni Yumir na kaibigan lang niya ang babae at pumunta siya sa kondo para isauli ang naiwang wallet. Pero giit ni Princess, siya ang may hawak ng wallet ng babae nang makita niya ito sa bahay ni Sir. Ito ang nagamit niya para makapasok sa kondo. Ayon pa kay Princess, may video siya na pruweba sa umunoy pagkakasal ng asawa. They submitted to the court and hayaan po natin mag-decide sila. Kasi lalabas at lalabas naman ang totoo Kung gusto nila malaman, kunin nila yung video. sa kamay ko. Ayon kay Princess, nagkaroon siya ng galos at pasa sa enkwentro sa kondo. Pero sabi ni Yumir, hindi niya sinaktan si Princess. May pasa po ako sa paa and meron po akong fracture sa kamay ko, sa finger ko. And up until now, nandyan pa rin po siya. Pumunta ako doon para tulungan ko siya kunin yung wallet. Eh, ganun yung ginawa nila. Sinaktan nila ngayon. Binugbog nila yung babae. Nilinaw naman ni Princess ang kanyang post kung saan sinabi niyang kinuha ni Yumir ang lahat ng kanilang savings sa bangko. Let me clarify po with my post. I posted about na Yumir withdraw our savings, which is our time deposit, including yung mga savings namin, which is na-confirm ko po. And I also have evidences about that. Winidraw niya po yung 3 savings namin without my permission. That money na nasa joint account is intended for the resort that we are building, the private resort that we are building in Tagaytay. 13 taon magkarelasyon sina Yumir at Princess. 3 taon dito bilang mag-asawa. Nagbagoan niya si Yumir matapos ang Paris Olympics. Yung pananamit niya, pananalita niya, sobrang artist niya pati sa skin niya, like the skincare, lagi na po siyang nasa club bar, giling araw na po. Pagkatapos ng Olympics, hindi na kami nagsasama dalawa. Hindi na kami nagtutulog na magkasama. Naghain na ng reklamo si Princess sa Pasay City Prosecutor's Office. Sinikap ng ABS-CBN na makuha muli ang panig ni Yumir sa mga bagong pahayag ni Princess. Pero ayon sa kampo ni Yumir, maglalabas sila ng official statement kapag natanggap ang kopya ng reklamo. Dayan Castillo, ABS-CBN News. Nagbigay ng dagdag kumpiyansa sa cast ng Incognito ang mga natatanggap na papuri sa kanilang serye na mamayagpag ito hindi lang online, kundi maging sa Free TV. Sinurpresa naman si Richard Gutierrez sa kanyang birthday ngayong Martes. Nagpapatrol, MJ Felipe. Diretso sa #1 spot sa Netflix Philippines ang pinakabagong action series ng ABS-CBN na Incognito. Mismong buong cast ikinagulat ang buena manong milestone na ito sa kanilang serye. This is my first show na nag-launch sa Netflix and I'm very thankful na agad-agad itong nag-number 1. Sabay-sabay din kami nanonood ng time yun. Nakaka-goosebumps eh. Parang alam mo nagsama sa aming Avengers. Hindi po nakakapag
hirap, tiyaga, blood and sweat ginawa din namin during our shooting. Maraming salamat po sa dahil ng incognito gabi-gabi. Sana ho, patuloy niyong suportahan. Malaking bagay nila ito para lalo pang palakasin ang kumpiyansa ng cast at produksyon. Nakaka-encourage at nakakagana magtrabaho kasi, ito yung pinaghirapan namin for the last how many months. And you can even see it sa mood ng set ng araw na yun. So, happy ng mga tao sa production and sobrang boosted yung energy, sobrang ganado. Patuloy na nagtatating ang cast sa Baguio City. Malaking bagay ang malamig na panahon sa maiinit na action scenes. At patuloy ang unang episodes na kanilang napanood. Hindi ko masabi, wala pa yun. Wala pa talaga yun. Ano pa lang yun? Intro pa lang yun. I'm so excited to see the reaction pagdating dun sa mga exotic locations and yung mga fight scenes namin in the future na buo na yung team namin. We've been shooting in Baguio for a few months now. The fact na dinudumog yung mga locations means that they're so excited to see it. Kanina, sinorpresa si Richard ng mga katrabaho sa kanyang birthday. Sa pilot episode nito sa PTV Lunes ng Gabi, umabot ng mahigit 4 milyon ang peak concurrent viewers o yung sabay-sabay na nanonood sa Kapamilya Online Live sa YouTube. Back-to-back sa ilang episodes ng FPJ's Batang Quiapo na umabot naman sa mahigit 694,000 viewers. MJ Felipe, ABS-CBN News. Congratulations. Wow! Oo, congratulations. Ang gandang makita sa totoo lang, yung mga sikat na artista na lahat sila magkakasama sa isang concept movie. Yung hindi lang basta, let's say, bida ang taong ito, tas yun lang. Diba? Ito, it's the concept itself. Lahat sila mahalaga ang papel. Parang lahat sila naging character actor. Tsaka gusto kong makita nag-shoot sa Italy. Oh, iba-iba. Sa ibang bansa. Dahil kasi global na dahil kasi Netflix eh, diba? Ilang audiences number 1. Yes, number 1 in the Philippines. Nag-number 1 sa Netflix. At Yes, that's mag-debut tonight. Sa movie. Parang na-interest tuloy ako, no? Ako din. Gusto ko mapanood. Okay. Tsaka lahat sila eh, di ba? Nandun lahat ng paborito niya. Yung mga galing umang. Yeah. Galing na ABS. Sorry mo, Aki, ah. Promise. Totoo mo. Manonood ako ng shooting. Yeah. Tapos na pala. Masaya sana Sa abroad. Shooting sa abroad ako manonood. Ano po ang mga balita? Binutaya namin para sa inyo. Tuloy-tuloy po ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Ako po si Bernadette Zambrano. At mapapanood namin at replay ng paborito niyo mga programa sa iwanttfc.com. Nandito kami para sa inyo. Saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. At sama-sama pa rin po tayo gabi-gabi sa All TV. Ako naman po si Alvin Olchico. Sa ngalan ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, bayan. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.
One of the reasons why I love going around the Philippines is because I love getting lost. Okay. Not just geographically, but culturally as well. I've traveled extensively around the country, yet each time I visit a new province, I realize that I still have a lot to learn when it comes to Filipino food. We tend to eat what we grew up eating, and after that, what our friends eat, and what is deemed popular. Unless we expose ourselves to different flavors, we will never really know our roots. Because in the Philippines, each dish can tell you a little bit about our history. Recently named the country's first UNESCO City of Gastronomy, Iloilo was a revelation to me on my first visit. So what does this shiny